Biglang pumasok ang kapatid niya sa kwarto namin at ang sabi, "Huwag mo munang galawin yung asawa mo ha kasi baka mabuntis agad yan." Kinabukasan, tinanong na naman niya ang asawa ko na, "Ginalaw mo ba yung asawa mo kagabi?" "Huwag muna ha." Na halos araw-araw na kalbaryo yon sa akin. 2019 nang kinasal kami at nabuntis agad ako after ikasal at nakatira kami doon sa magulang niya. Hiwalay ang mga magulang niya, bale ang kasama namin sa bahay ay ang nanay niya at mga kapatid niya. Meron siyang kapatid na sa umpisa pa lang ay red flag na sa akin, pero binabali wala ko yun kasi sabi ko noon sa sarili ko na ako dapat ang makisama sa kanila kasi ako yung sampid lang naman doon. Ginawa kong lahat para magustuhan ako ng kapatid niya. Kumbaga masipag ako sa loob ng bahay at hindi ako nagpapabaya sa lahat. Malinis, maayos at nagluluto ako para sa aming lahat. Kumbaga tatawagin na lang sila once nakakain na lang. Hanggang sa isang araw ay manganganak na ako at meron kaming napagtalo ng mag-asawa na ang natatandaan ko lang talaga noon ay yun ay dahil sa kapatid niyang sobrang pakilamera. Nag-away kasi kami ng asawa ko noon dahil sa cravings ko na hindi niya mabili. Na dahil nga pandemic at mahirap makalabas. Aminado ako na mali ako pero nung time na yon sobrang inis ko sa asawa ko ay gusto ko nang umuwi sa amin. Dinig na dinig ng dalawang tenga ko ang sinasabi ng kapatid niya. "Mawag mong papayagan na sumama sa asawa niya yan ha. Kung gusto niyang umuwi, siya na lang yung umuwi dahil magiging kawawa lang siya doon." Na which is yung asawa ko raw magiging kawawa lang sa amin. Nagalit ako noon pero wala akong ginawa. Noong nanganak na ako, palagi pa rin kami nag-aaway mag-asawa na dahil nga sa pangingialam ng kapatid niya. At ang isa sa mga natatandaan ko noon ay kamunti ka na akong makasagot sa kanya. Kapapanganak ko pa lang noon at kakauwi lang namin ang asawa ko galing sa ospital. At nung matutulog na kami ay biglang pumasok ang kapatid niya sa kwarto namin. At ang sabi, "Huwag mo munang gagalawin yung asawa mo ha. Baka mabuntis agad yan." Kinabukasan tinanong na naman niya ang asawa ko na, "Ginalaw mo ba yung asawa mo kagabi?" "Huwag muna ha." Halos araw-araw na parang kalbaryo ang buhay ko doon. May mga times pa na bibili ako ng gamit namin sa bahay para naman kapag bumukod na kami ay may gagamitin kami tulad na lang ng mga plato, kutsara, pinggan, baso at mga basic needs sa loob ng kusina. Pero ang gagawin ng kapatid niya hihiramin pagkatapos at hindi na ibabalik sa akin. Hindi ako makaimik dahil nirerespeto ko pa rin sila. Hanggang sa nag 2 years old na yung anak ko at palagi kong nakikita na umiiyak dahil nga sa hinahampas ng anak ng kapatid niya na kung minsan pa pumuputok ang labi ng anak ko na lagi kasing inaaway ng pamangkin ng asawa ko na palaging ganun ang routine namin sa bahay nila araw-araw na never ko silang inaway or sinagot nun kasi nangingibabo pa rin ng respeto sa akin. Pero syempre nagsusumbong naman ako sa asawa ng mga time na yon na hindi ko rin naman sinasabing lahat dahil ayoko rin naman na magkasira silang magkapatid na ang tanging ginagawa ko lang noon ay magdasal lang taimtim na nakaluhod ako noon na nagsusumamo ako kay Lord. "Lord, hipuin mo yung kaisipan ng aking asawa na maisipan niyang ibukod ako dahil sobrang nahihirapan na ang kalooban ko." Hanggang sa nag-message ang nanay ko na kung po pwede na doon na muna ako sa bahay namin at magbantay dahil magbabakasyon ng nanay ko sa probinsya ng 2 weeks. Pagkatapos nun ay sinundan ako ng asawa ko sa bahay ng nanay ko at after 2 weeks na nakabalik na yung nanay ko sa bahay niya at ng time na yun ay para umuwi na ulit kami sa kalbaryo kong tinitirhan. Pero nagulat ako na nagsabi ang asawa ko sa nanay ko na kung po pwede na doon na muna daw kami tumira ng 1 month. Antayin lang na makabili kami ng bahay. Sobrang pasasalamat ko nun dahil iba kumilos si Lord. At nung mga time na yun nga ay nakabili kami ng bahay na hindi naman fully furnished. Pero masasabi ko na sobrang saya kasi kaming tatlo lang ng anak ko at ng asawa ko ngayon. Na dahil sa wakas nakabukod kami sa loob ng 4 na taon na pamimisanan. At sa loob ng 1 year namin pagsasamang mag-asawa dito sa bahay namin ay never kami nag-away, nagkatampuhan at minsan nare-resolve namin agad. Hindi katulad nung nandun kami sa kanila mamile na umaabot ng 1 buwan bago magkatabi. Sana'y mai-air niyo yung kwento ko sa mga pinagdaanan at nalampasan ko. Letter sender, Odessa. Sobrang taas ng pasensya mo as in na maalam kang lumugar kasi alam mo sa sarili mong namimisanan ka na kaya nasobrahan sa pangingialam na as in pati sex life nyo pinaghihimasukan ng hipag mong ina. Bihira yung dinadaan sa dasal ha na kasi yung iba antimano bakbakan agad Napakahirap mamisanan sa tunay na kasi kahit na gaano kayo ka-okay ng in-laws mo, kahit gaano pakikisama nyo, magkakalamat kayo na once nag-asawa talaga okay na yung magbayad ka ng apartment, tumira ka man sa paso or maliit man yung bahay na hindi na baling pangit ang bahay, at least less stress. Hindi ka nakatiptoe, free ka kumilos na walang matang nakatingin sa'yo. At ang importante, may peace of mind tayo. First thing to do talaga pag gustong magsettle sa buhay, sa tanong na will you marry me, hindi oo ang sagot. Na dapat sisigundahan mo agad ng tanong na kaya mo ba akong ibukod?